Mr. Alvin Aragon abay kinall out ni Mr. Gary Valenciano patungkol sa ipinapakitang asal nito sa social media. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. With the Lord that he talks about, and I know he's talking about the same God I'm talking about. We both quote from the same Bible, and all. I don't know, but I will let people know that when or if you pray about something, and if God speaks to you and says do this, and it's totally different and opposite from what you thought he would call you to do, my challenge is, who will you follow? Will you follow your conscience that people will say this, or will you follow the voice that you heard clear enough to follow, even if it would cost so much, including being bashed by so many people? Now, as to how you carry out things, that's something that you learn through time. I was once a Christian who was honeymooning with the Lord when I first came to know Him, and I was like that. If you do, you're going to go to heaven. No, it's written in the Word of God. This is what's going to happen to you. But it took me time to learn that the truth, even if it hurts, you don't have to make it hurt more, because it hurts enough already. So it's only just a matter of time before people, begin to settle, the dust settles, and then you'll be able to see each other's reasoning in a clearer way. But I know it's been moving a lot of people. The best thing about it is that people are opening up about their faith, even those who are offended. Yeah, but my faith in the Lord. But you're speaking about faith. So I don't know how God is orchestrating everything to bring people together, but He is. I don't know what. Sa gitna ng malawakang diskusyon tungkol sa controversial na pahayag ni Alvin Aragon tungkol sa pananampalataya, pamilya at gender identity, nagbigay ng kanyang saloobin ng kilalang veteranong mga awit at Kristiyanong si Gary B. Ayon sa ulat, pinili ni Gary B na magpahayag ng isang mensahe ng pangunawa at pag-uusap sa halip na pagkondena na nagbigay rin ng malalim na konteksto sa kanyang paniniwala at pananampalataya. Sa isang media event para sa kanyang bagong podcast na Unshaken Stories of Grit and Grace, sinabi ni Gary V na handa siyang makausap si Alvin upang personal na marinig ang kanyang saloobin. Anya, he is as unperfect as I am, na nagpapahiwatig na kahit si Alvin ay hindi perpekto, gaya rin ng lahat at karapat-dapat sa isang payapang pag-uusap at respeto kahit magkakaiba ng pananaw. Dagdag pa ni Gary, hindi niya lubos na alam ang buong detalye ng pananampalatayang pinaninindigan ni Alvin. Ngunit alam niyang pareho silang nagmumula sa paniniwala sa iisang Diyos at Biblia. Sa halip na manghusga, mas pinili ni Gary na buksan ang pinto para sa isang mas malalim na pag-uusap kung kailanman mayroong ng pagkakataon. Sinabi rin niya na noong una siyang naging Kristiyano, siya mismo ay may tendencing maging self-righteous o sobrang mahigpit sa kanyang paniniwala. Ngunit habang tumatagal, natutunan niyang ang mensahe ng Diyos ay dapat ipahayag ng may pangunawa at kabutihan, hindi upang manakit o manghusga. Ang kanyang mensahe hindi laban kay Alvin, kundi mas isang paalala sa lahat ng ang paraan ng pagbabahagi ng pananampalataya ay kasing halaga ng mensahe mismo. Hindi kailangan masakit ang paraan ng pagsasabi ng katotohanan dahil ang katotohanan ay sapat na upang magbigay sakit kung hindi ipapahayag ng may malasakit. So I understand Mr. Gary B what I've been trying to say, kung ano ba talaga yung gusto niyang iipunto dito. So siguro itong si Mr. Alvin, si Alvin na Aragon is talagang mainit siya sobrang on fire siya dun sa pagbabahagi ng salita ng Diyos na nagmumukha siyang self-righteous na parang siya lang yung matuwid sa lahat. So kung bakit mainit ang issue, sina Alvin Aragon, Sofia Trazona at ang pahayag ni Alvin. Ang pinagmulan ng issue, kamakailan pahayag ni Alvin Aragon na dating aktor at asawa ng dating sex bomb girl member na si IC Trazona. Sa isang vlog interview, nagpahayag si Alvin ng matinding opinion tungkol sa gender identity at sexual orientation ng anak ni IC na si Sophia, isang trans woman. Ayon sa kanya, naniniwala siyang taliwas ito sa kung ano-ano ang itinuturo ng Diyos at hindi dapat ito tinatanggap o pinaparangalan.
Dumagdag pa sa kontrobersya nang direktang binanggit ni Alvin ang kilalang personalidad tulad ni Glock-9, Kay Brosas at Ian Veneracion na anya ay tuwang-tuwa sa pagtanggap ng kanilang mga anak na miyembro ng LGBTQIA+ community na ayon sa kanya ay hindi ka nais-nais sa Diyos. Ang pagbanggit ng pangalan ng iba ay nagdulot ng mas malawakang reaksyon sa publiko at social media. Hindi lamang controversial tungkol sa pananampalataya, kundi pati na rin sa respeto, pagiging sensitibo at hangganan sa pagsasabi ng sariling opinion. Hindi lamang simpleng debate ito, ang pahayag ni Alvin ay kumalat sa social media at nagdala ng mga kritisismo laban sa kanya. Hindi lamang dahil sa sinabi niya tungkol sa LGBTQIA+, kundi pati na rin sa paraan ng kanyang pagharap sa issue. May mga netizen at commentator na nagsabing ginagamit niya ang relihiyon upang magpataw ng kanyang sariling mga paniniwala sa iba at para magbigay lakas sa kanyang sariling insecurities at personal na karanasan. Ang kontrobersya ay umabot na rin sa punto kung saan sinabing minsan nasaktan si Alvin ang kanyang stepdaughter at dahil dito ay nag-iba na rin ang tono ng mga reaksyon laban sa kanya na maraming sumasalungat sa kanyang pananaw at nagtatanggol sa karapatan at pagkakakilanlan ng mga LGBTQIA+ individuals. So, iba-iba naman po yung naging reaksyon ng mga netizen at ilang mga celebrity na nabanggit nitong si Mr. Alvin Aragon patungkol sa isyong ito. Una nang nag-react dito si Kay Brosas. Isa sa pinakamalakas na tumugon kay Alvin ay si Kay Brosas, na mismong sinabi na hindi niya tinatanggap ang pambabatikos ni Aragon sa mga magulang na tumatanggap sa LGBTQIA+ na kanilang mga anak. Ayon kay Kay, walang karapatan si Alvin na manghusga sa pagpapalaki ng iba at magbanta ng anumang bakuran, batayan dahil hindi niya alam ang tunay na kanilang karanasan. Isa rin sa mga grupo na nagpahayag ng kanilang sentimiento against Alvin Aragon ay itong si Gabriela. May mga grupo rin na gumawa ng pahayag laban sa tingin ni Alvin na makakababae sa lugar ng panggalang at pagkilala sa mga karapatan ng kababaihan at LGBTQIA+. Ang Gabriela at iba pang samahan ay tumulig sa mga sexiest at patriarchal undertone ng mga pahayag ni Alvin at tinawag ito na isang malinaw na representasyon ng mga nakalumang kaugalian at diskriminasyon. Ganon din naman of course ang mga netizen ay may mga reaction din patungkol dito. Una, bukod sa mga kilalang personalidad, may mga netizen na nagbigay ng kanilang sariling interpretasyon at kritisismo mula sa pagiging masakit at controversial na mga sinasabi ni Alvin hanggang sa pag-aalala nilang gumagamit sila ng reliyon para sa sariling agenda at personal validation. Marami ang nagsabing ang totoong issue ay hindi lamang relihiyon kundi ang pagiging sensitibo at respeto sa dignidad ng ibang tao, lalo na sa mga nasa marginalized sector tulad ng LGBTQIA+ community. So dahil po dito talagang mas lumalalim po yung kanilang mga sentiments with regards doon po sa nagiging attitude nitong si Mr. Alvin Aragon dun sa kanya kung paano niya i-release, kung paano siya magkomento patungkol sa mga isyong ito. Kaya naman, itong si Mr. Gary B ay nagpaalala at nagpahayag siya na isang malakas na paalala na ang tunay na pananampalataya hindi nasusukat sa pagpataw ng sariling interpretasyon sa iba, kundi sa kakayang makinig, umunawa at magpakita ng malasakit sa kapwa. Ang isyong ito ay nagbigay ng pagkakataon upang pagnilayin kung paano natin tinatrato ang mga taong magkakaibang pananaw, pagkakakilanlan at karanasan, at kung paano dapat maging mas sensitibo at maunawaan sa panahon ng debate at kontrobersya. So, ano kaya ang magiging tugon ni Alvin patungkol doon po sa naging reaksyon ni Mr. Gary B na kapwa niya Kristiyano, So, yun po yung dapat nating abangan. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdge TV and DarEdge channel. God bless everyone.